Balikan naman natin ngayon si Rosalie Cos na nandyan pa rin sa Batasang Pambansa. Rosalie? Victor, Monica, kasama natin ngayon si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino para tanungin kung may earth-shaking ba na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA para po sa inyo. Meron po ba? Well, ito yung summary ko dyan. No? Ayuda, pangako, tsaka paksilika. Yun yung mga tumampok sa akin. Ibig sabihin, ayuda dahil yung unang bahagi, puro yung mga ayudang binigay nitong panahon ng energy emergency, no? Na hindi pa naman tapos, no? In-expect natin actually SONA di dapat buong taon yan, pero itong energy emergency na to, tandaan natin Marso lang yan, di ba? So yung una, parang masyadong nag-focus dun sa ayuda nitong nakaraang ilang buwan. Pangalawa, mga pangako. So kasama dun yung sa system loss, no? Of course, maraming matutuwa, pero kailangan pang ipasa ang batas na yan bago maipatupad to. Pero yun na nga, hindi tinutumbok ang hinaing ng tao yung mataas na presyo ng kuryente. At kaya second highest ang Pilipinas, hindi naman dahil sa system loss, kundi dun sa buong privatized na sistema ng energy, ng power dahil sa IPIRA. So yun ang dapat baguhin, yung privatized na power generation, hindi lang yung simpleng system loss. No? At pangatlo, paksilika, nasabi ko, ibig sabihin, plano to ng iba para sa industrialization. No? At bakit? Ibig sabihin, kung walang paksilika, walang sariling plano. Mukhang ganun. Mukhang walang sariling plano para lumikha ng trabaho through manufacturing ang administrasyon. Nakadepende sa kagustuhan ng US at ang gusto ng US, mag-manufacture tayo para sa kanilang gera. Para sa mga armas na kailangan ng US sa kanilang panggigera sa iba. No? Hindi dapat ganyan ang pag-develop ng sarili nating industriya. Dapat nakabatay sa pangangailangan ng mga Pilipino. Balik lang po ako dun sa issue ng pagtatanggal ng system loss charge sa electricity or electric bill. Ibig sabihin, kailangan pa pong magpasa ng batas patungkol dito, hindi agad mararamdaman yung relief? Ganun po ba yun, Kong? Amendments to the IPIRA, yun na, Pangulo mismo ang nagsabi. No? So alam niya na kailangang baguhin ang batas dito. May mga bill na nakasalang tungkol dyan. Yung isa dyan, yung murang kuryente bill at iba pa. No? So, yes, kailangan ng batas. Hindi immediate to. Kaya nga sabi, pangako lahat eh. Diba? Mga pangako. Maganda pakinggan, pero remains to be seen kung mapapatupad lahat ito. Isa po sa mga naging highlight din po sa SONA, yung pong una niya pong binitiwang pahayag na hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, pangulo ako ng Pilipino, napipintong paghahain ng mga reklamo ng ombudsman laban sa kanyang pinsan, si dating House Speaker Martin Romualdez. Ano pong take nyo doon? Well, again, pangako pa lang. No? It remains to be seen kung magtutuloy-tuloy ito at makakasuhan, makukulong ba ang kanyang pinsan na former speaker. No? So ngayon parang may sinasabing gano'n pero hindi pa natin alam kung matutuloy ito. Pangalawa, sabihin nating matuloy, no? Hindi ibig sabihin nito tapos na ang issue ng flood control at pwede nang isarado ang libro at mag-move on na tayo. Huwag nating kalimutan na yung flood control scam, sabwatan yan ng Kongreso, Senado at ng Malacanang. In fact, ang trabaho ng Kongreso, mag-a-approve lang yan ng budget. Pero yung actual implementation, yung nagpapabid ka, nag-award ka sa mga contractor, yung pag-kolekta ng kickback, executive ang gumagawa ng lahat ng yon. And yet, ano nakita natin? Meron bang nadidiin ng executive? Yung mga executive, ngayon, binibigyan ng immunity. No? Una-una natin, si former Secretary Bonoan. No? So parang yan ang dapat bantayan natin na sa pagdidiin sa mga legislator, baka naman nililigtas yung nasa executive, including Pangulo mismo.
Ito, may pahayag po si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang sinasabi niya, masakit man ito sa aming pamilya at iginagalang niya yung naging pahayag ng Pangulo, hindi kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon na gawin ang tama ay sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensyang magsalita. Naninindigan siya, wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa itong patunayan. Sa tingin niyo, ibig sabihin mahina yung naging pahayag ng Pangulo kaya gano'n ang reaksyon ng dating House Speaker? Dahil may iba pong mambabatas na sasabi na nakukulangan sila doon sa naging pahayag ng Pangulo pagdating dito sa flood control corruption scandal. Well, tama yun. No? Yan na, may kaso. Kailangan maging tuloy-tuloy ang investigasyon. At of course, hindi nakadepende ito sa ebidensya. No? Pero ako nga, sinasabi natin, hindi pwedeng tumigil sa speaker. Hindi pwedeng sabihin, eto na yun, ha? O, move on na tayo. Again, sabi niya, hindi siya pangulo ng kaibigan, etc. Bakit yung gabinete niya? No? Ligtas na ligtas. DPWH, DBM, Executive Secretary niya, lahat sinibak. Bakit hindi iniimbestigahan? Siya mismo, tinuro siya ni Zaldico. Ang Pangulo, tinuro ni Zaldico. Tinuro ni Yusek Bernardo na star witness ng ombudsman. Bakit hindi iniimbestigahan ito? Diba? Kung yun po bang naging pahayag ng Pangulo, may chilling effect po yun dito sa Kamara since marami pa rin naman po ang kaalyado at sumusuporta sa dating House Speaker. Well, subaybayan natin ang mga pangyayari. No? So, kung magkakaroon ng ganyang epekto sa House, again, it remains to be seen. Pero does it merit the resignation of the former House Speaker as a later representative? Well, it's up to him. No, batay sa kanyang pahayag, pinaninindigan niya. No, so dapat may due process diyan, di ba? Ang importante, may pahayag na ang Pangulo, ibig sabihin hindi pwedeng pag inatasan niya ng Pangulo, lalo siyang mamomroblema niyan. Pero as again, paano naman ang Malacanang mismo? Imposibleng o hindi pwedeng tanggapin na walang papel at pananagutan ang Malacanang mismo sa flood control corruption. Ayan. Salamat sir. Baka meron po kayong message sa ating mga constituent regarding po dito sa assessment niyo po sa 5th zona ni PBBM. Well, mga kababayan, maraming mga pangako. Kailangan bantayan natin ang lahat ng ito at hindi tayo maaaring magkasya sa mga pangako. Whether yung may kakasuhan daw, kailangan lahat ng sangkot dapat managot hanggang sa pinakatuktok, hanggang sa Malacanang. Yung pagbaba ng kuryente, di pwedeng system loss lang. Kailangan yung private ownership, yung mga pag-aari ng pribadong korporasyon, kaya mataas ang kuryente natin. Maraming salamat po. Yan po si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Balik sa inyo dyan sa studio, Victor at Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, at kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino.